Marshall Peak, Kabanata 4449. Isang pagbabago sa Tao Theory Assembly. Habang ang mga elder mula sa Cave Heavens and Paradises ay nag-uusap, ang nakababatang henerasyon ay hindi nakatayo ng walang ginagawa. Sa halip, nagpapalitan sila ng mga payo. Sa kasalukuyan, mayroong isang lalaki at isang babae na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Habang nagsasalpukan ang kanilang 6th grade Heaven Opening Realm Aura, lumipad sila sa paligid ng lugar. Ang mga tao mula sa Cave Heavens at Paradises ay bihirang magkaroon ng ganoong pagkakataon na magtipon, sa makatuwid, gamit ang Tao Theory Assembly bilang isang pagkakataon, dinala ng mga elder ang kanilang mga paboritong disipulo sa lugar na ito. Hindi naman sa gusto nilang makilahok sila sa pagpupulong dahil wala silang pusong hayaan ang mga disipolo na mataas ang pag-asa nilang makasal sa Yinyang Cave Heaven. Gayunpaman, maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito upang hayaan ang nakababatang mga disipolo na maging pamilyar sa isa't isa at madagdagan ang kanilang karanasan. Habang ang mga tao sa gazebo ay nanunood ng laban, ang ilan sa kanila ay gumagawa ng isang puna paminsan-minsan. Mukhang nakikipagkwentuhan sila sa mga taong nakapaligid sa kanila, pero talagang nagko-comment sila sa mga kalakasan at kahinaan ng mga nasa laban. Bagamat may pagkakaiba lamang ng isang grado sa pagitan nila, ang agwat sa pagitan ng mid-grade at high-grade Heaven Opening Realm ay hindi naiiba sa distansya sa pagitan ng Heavens at Earth. Bilang Inner Elders, ganap silang kwalipikadong ituro ang mga kahinaan ng mga kabataang ito. Ang lalaki at ang babae sa labanan ay patuloy na inaayos ang mga paraan ng kanilang pagkilos habang nakikinig sila sa komento ng mga elder, na nagtatamo ng ilang mahalagang kaalaman sa kanilang paglalakbay. Noon lang, isang matandang lalaki na may kulay rosas na mukha ang nagsabi. Mabuti, ang labanan ay dapat tumigil dito. Pareho kayong pagod, kaya magpahinga na kayo. Nang marinig iyon, ang lalaki at ang babae ay tumalon at sumaludo sa isa't isa. Pagkatapos, iniligpit nila ang kanilang mga artifact at umupo nang nakakross ang kanilang mga paa. Sa sandaling iyon, isang malungkot na mukhang matandang lalaki na may matangos na ilong sa gazebo ay lumingon kay Shu Linggang at nagtanong sa paos na boses. Bakit nasa mod ka na samahan kami ngayon, Brother Shu? Si Shu Linggang ang may pananagutan sa paghawak ng lahat ng mga gawain sa Tao Theory Assembly. Kumbaga, kailangan niyang isama ang mga elder na ito, gayunpaman, mula noong araw na dumating sila, isang beses lang nagpakita si Shu Linggang sa unang araw at hinayaan silang manatili sa kani-kanilang mga tirahan pagkatapos. Halos hindi na niya pinansin ang mga ito mula noon. Sa katunayan, lubos nilang naunawaan ang nararamdaman ni Shu Linggang. Naiinis siya sa mga ito. Kung tutusin, gumamit sila ng dirty trick para matiyak na ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters lang ang lalahok sa Tao Theory Assembly, na nangangahulugang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master lang ang magpapakasal kay Ku Huashang. Itinuring nila na si Shu Linggang ay medyo napigilan dahil sa hindi direktang pag-atake sa kanila, kaya maliwanag na hindi niya sila pinansin sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, binisita niya sila sa araw na ito na may masayang ekspresyon, na para bang may nangyari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bagamat totoo na masyado akong napuno ng trabaho at wala akong oras para makasama ka, ginagawa ko na ngayon. Walang pakialam na sagot ni Shu Linggang. Dahil lahat kayo ay nakarating na dito, kailangan kong maglaan ka ng oras para sa'yo kahit busy ako. Natural na hindi sila maniniwala sa kanya. Ang lalaking ito ay dati nang hindi nagpakita ng bahid ng pagiging magalang kapag tumitingin sa kanila mula nang dumating sila. Gayunpaman, hindi nila maisip kung bakit masaya siya sa araw na ito. Maya-maya lang ay may lumapit sa kanila mula sa malayo. Matapos batiin silang lahat, lumapit siya sa mukhang malungkot na matanda at may ibinulong sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng malungkot na matandang lalaki habang sinulyapan niya ng makahulugang tingin si Shu Linggang, sa lalong madaling panahon na unawaan ang nangyari. Pagkatapos, malumanay niyang iwinagayway ang kanyang kamay para i-motion ang tao na umatras at tinitigan si Shu Linggang bago nagkomento. Isang mapanlikhang hakbang talaga, Brother Shu. Ang Zuo na ito ay humanga. Habang hawak ang tasa ng alak, nakangiting tumingin sa kanya si Shu Linggang. Ano ang sinasabi mo, Brother Zuo? Hindi ko maintindihan. Ayos lang. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Ang matandang lalaki na may apelyidong Zuo ay nanunuya at tumayo mula sa upuan. Aalis na muna ako. Nang makita iyon, si Pei Wenzuan, na nakaupo sa mga nakababatang disipulo, ay nagmamadaling tumayo at umalis kasama niya. Habang naglalakad sila pababa ng bundok, maingat na sinundan ni Pei Wenzuan ang matandang pinangalanang Zuo. Katutubo niyang naramdaman na ang kabilang partido ay nasa isang kaayla hilakbot na kalagayan, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari.
Nagkaroon ng pagbabago sa Dao Theory Assembly, Wenzuan. Biglang sabi ng matandang may apelyidong Zuo. Nagulat sandali si Pei Wenzuan, pagkatapos ay nagtanong. Master Zuo, ibig mong sabihin. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Zuo Bukyon, isang elder mula sa Myriad Demons Heaven. Noong nakaraan, si Tizing ang may pananagutan sa paghawak ng lahat ng mga panlabas na gawain, gayunpaman, pagkatapos ng kanyang kamatayan sa Shattered Heaven, kinuha ni Zuo Bukyon ang kanyang mga tungkulin at mga subordinate. Isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ang lumitaw sa Dao Theory Assembly. Sagot ni Zuo Bukyon. Isang 6th grade. Sumangayon kaming lahat na ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters lang ang sasali sa assembly. Sino ang lumabag sa panuntunan? Tanong ni Pei Wenzuan na nakakunot ang noo. Hindi siya galing sa isa sa mga cave heavens and paradises. Kilala mo rin siya actually. Sino ito? Ang master ng Voidland, Yang Kai. Nagulat si Pei Wenzuan saglit, pagkatapos ay pinagdikit ang kanyang mga kilay. Nagkakamali ka ba, Master Zuo? Alam ko na nasa Yin Yang Cave Heaven si Yang Kai dahil dumaan siya sa territory gate na kinulong namin, gayunpaman, siya ay dapat na nasa 5th grade Heaven Opening Realm, hindi sa 6th grade. Ang panganay na anak ni Kung Fang, si Kung Tianyu, ay umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm ilang daang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kapangyarihan ay itinuturing na napakahusay sa mga nasa parehong grado. Gayunpaman, pinatay siya ni Yang Kai sa isang galaw. Nanghina ang mga mag-aaral ni Pei Wenzuan nang marinig niya iyon. Bagamat hindi pa siya nakikipag-ugnayan kay Kung Tianyu noon, narinig niya ang tungkol sa kanya. Tulad ng sinabi ni Zuo Bukyon, ang taong iyon ay isang makapangyarihang 5th grade Heaven Opening Realm Master na nakamit ang kanyang pag-akyat ilang daang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, pinatay siya ni Yang Kai sa isang galaw lamang. Hindi magdududa si Pei Wenzuan kay Zuo Bukyon. Dahil sinabi iyon ng matandang lalaki, tiyak na napatunayan ang impormasyon. Sa nakikitang madaling napatay ni Yang Kai si Kung Tianyu, kailangan niyang nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Natigilan si Pei Wenzuan nang malaman na si Yang Kai ay nasa 6th grade, nakapareho niya bilang ayon sa impormasyong nakalap ng Cave Heavens and Paradises, si Yang Kai ay nakarating lamang sa 5th grade sa labas ng Shadowless Yungib Langit. Pinipigilan ang pagdududa sa kanyang isipan, nagtanong si Pei Wenzuan. Master Zuo, ibig mong sabihin. Alam niya na hindi sasabihin ni Zuo Bukyon ang ganoong bagay ng walang dahilan. Talagang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ayon sa orihinal na plano, lahat tayo ay kailangan lamang na magpadala ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master para makilahok sa Dao Theory Assembly. Gayunpaman, sa pagliko ng mga kaganapan, ang mga bagay ay nagbago. Higit pa rito, ang problema ay nangyari sa territory gate na ating pananagutan. Dahil tayo ang may kasalanan, kailangan nating magbigay ng paliwanag sa iba. Gusto kong makilahok ka sa pagpupulong at maging panalo. Walang emosyong utos ni Zuo Bukyon. Iyon ang dahilan kung bakit agad siyang umalis sa gazebo nang marinig ang balita. Ang balita ay ikakalat sa iba pang mga dakilang puwersa sa lalong madaling panahon at kung hindi siya umalis, siya ay binatikos ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang problema ay sa territory gate na binantayan ng Myriad Demons Heaven. Nang marinig iyon, sumagot si Pei Wenzuan. Tiyak na ako ang mananalo. Ngunit, Master Zuo, kailangan kong magpakasal sa Yin Yang Cave Heaven sa pamamagitan ng paggawa nito. Sa kabila ng pag-alam na si Yang Kai ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, tiwala pa rin siyang matatalo ang kabilang partido dahil isa siyang disipulo mula sa Cave Heaven. Ang mga disipulo mula sa Cave Heavens at Paradises ay hindi natatakot sa sinuman sa parehong grado. Isa kang core disciple ng Myriad Demons Heaven, kaya hindi ka namin papayagang magpakasal sa Yin Yang Cave Heaven. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa isyo. Tumanggaw si Pei Wenzuan. Gagawin ko ang sinabi mo, Master Zuo. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Zuo Bukyon. Hindi ka dapat maging kampante. Bagamat napino mo na ang 6th grade elements at kalaunan ay umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, pinakondense ni Yang Kai ang ilang 7th grade elements noon. Bukod dito, nagagamit niya ang isang divine manifestation. Sa makatuwid, hindi mo siya maaaring ituring na katulad ng ibang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Malamang mahihirapan ka sa pakikitungo sa kanya. Sumagot si Pei Wenzuan. Huwag kang mag-alala, Master Zuo. Hindi ako magpapabaya. Napakagaling. Ilang araw na lang ang assembly. Magpahinga ka at siguraduhing handa ka. Oo. Sa gazebo sa Spirit Peak, si Shu Linggang ay naghuhuni ng isang himig habang siya ay nasa isang masayang mood.
Pinagmasdan niya ang mga cultivator mula sa Cave Heavens and Paradises na lumapit at nagulat sa kani-kanilang elder sa maliliit na boses na isa-isa. Ang mga elder sa una ay walang ideya kung bakit biglang umalis si Zuo Bukyon, ngunit nang marinig ang mga ulat mula sa kanilang mga nasasakupan, sa wakas ay napagtanto nila kung ano ang nangyari. Isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ang biglang nagpakita sa Dao Theory Assembly. Bagamat isa lamang ang tao, na-discarrel nito ang lahat ng kanilang mga plano at kaayusan, na napilitang baguhin ang kanilang mga taktika. Pagkaraan ay umalis ang mga elder, lahat sila ay sinulyapan ng masama si Shu Linggang bago iyon. Hindi naging maganda ang pakiramdam na masaksak ka sa likod. Si Shu Linggang sa kabilang banda ay naging mas masaya. Nang makaalis na silang lahat, hindi na niya napigil ang mapamura. Samantala, kakaunti lamang ang mga tao sa isang partikular na palasyo ng Yinyang Cave Heaven kung saan ang Heaven Opening Realm Masters ay kailangang magparehistro upang makilahok sa Dao Theory Assembly. Nagawa na ng mga dapat na magparehistro, at dahil ilang araw na lang ang assembleya, huli na ang lahat para sa mga hindi nakagawa nito para mag-sign up. Ang mga disipulong responsable sa pagpaparehistro sa Heaven Opening Realm Masters ay medyo inaantok. Bagamat may ilang daang tao na ang nakarehistro, mayroon lamang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Ang resulta ng Dao Theory Assembly ay hindi nakakagulat dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nasa iba't ibang grado. Gayunpaman, sila ay mga ordinaryong disipulo lamang, kaya wala itong kinalaman sa kanila. Nang ang dalawang disipulo mula sa Yinyang Cave Heaven, na naiinip sa likod ng registration desk, ay nakakita ng isang figure na biglang lumitaw sa kanilang harapan, sila ay namangha. Pagtingin sa itaas, agad nilang nakikilala na ang taong iyon ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na siyang Outer Elder ng Myriad Demons Heaven. Dati, ang taong ito ay nagdala ng 5th grade Heaven Opening Realm Master mula sa parehong sect para magparehistro, para makilala siya ng dalawang disipulo. Isa sa mga disipulo mula sa Yinyang Cave Heaven ay tumayo mula sa upuan at nagtanong. Kaya, si Elder He iyon. Bakit ka ba biglang pumunta dito? Napakalamig ng ekspresyon ni Elder He na parabang ang isang layer ng hamog na nagyelo ay maaaring matanggal sa kanyang mukha. Wala siyang mailabas na galit na halos masunog siya ng buhay. Siya ang matandang lalaki na naunang huminto kina Chingkoy at Yang Kai sa labas lang ng territory gate. Dahil nagawa ni Yang Kai na makapasok sa Yinyang Cave Heaven sa ilalim ng kanyang relo, kailangan niyang tanggapin ang buong responsibilidad para dito. Dahil dito, siya ay pinagalitan lamang ni Zuo Bukyon, kaya naman masama ang pakiramdam niya. Nandito ako para magparehistro, sabi niya sa nagtatampo na boses. Ano? Nagulat ang alagad na nagsalita kanina. Nang tumingin siya sa likuran ni Elder He, wala siyang nakitang tao doon. Naguguluhan siyang nagtanong, ginagawa mo ba ito para sa iyong sarili o? Umiling-iling si Elder He. Gusto mo bang magpakasal ang Old Master na ito sa Yinyang Cave Heaven? Siyempre nagpaparehistro ako para sa iba. Natigilan ang dalawang disipulo dahil hindi nila alam kung bakit galit na galit si Elder He. Gayunpaman, nagmamadali silang umayos at tinulungan siya sa pagpaparehistro. Pakisabi sa akin ang pangalan ng taong iyon, cultivation, at sekta. Sumagot si Elder sa isang malungkot na boses. Pei Wenzuan, 6th grade Heaven Opening Realm, Myriad Demons Heaven. Nagulat ang dalawang alagad habang nakatingin sa kanya. Ang isa sa kanila ay nag-aalangan na nagtanong. Sigurado ka bang gusto mong magparehistro para kay Senior Brother Pei? Narinig na nila ang tungkol kay Pei Wenzuan. Siya ay isang sumisikat na bituin sa Myriad Demons Heaven na direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm. Walang duda na mayroon siyang magandang kinabukasan. Martial Pick, Kabanata 4450. Lu Jing. Ang katayuan ni Pei Wenzuan sa Myriad Demons Heaven ay kapareho ng Kuhua Shang sa Yinyang Cave Heaven. Ang gayong tao ay nakatadhana na maging isa sa pinakamahalagang figure sa Myriad Demons Heaven sa hinaharap, kaya walang paraan na siya ay magpakasal sa Yinyang Cave Heaven. Kung hindi, ito ay isang malaking kawalan para sa kanyang sekta. Sa makatuwid, nang marinig ng dalawang disipulo, na responsable sa pagpaparehistro ng mga kandidato, na si Elder He ay nagpaparehistro para kay Pei Wenzuan upang makilahok sa Dao Theory Assembly, sila ay natigilan. Tumigil ka na sa kalokohan. Gawin mo na at bigyan mo ako ng Jade Token. Putol ni Old He. Oo. Mangyaring bigyan kami ng sandali, Elder He. Hindi nang ahas na maging pabaya, ang dalawang disipulo ay nagmamadaling nagtala ng impormasyon ni Pei Wenzuan at binigyan ang matandang lalaki ng Jade Token.
Hindi na siya gustong manatili pa roon, kinuha ni Elder He ang token at umalis habang ang dalawang disipulo ay nagpalitan ng tingin na nagtataka. Bago pa man sila makabawi sa kanilang pagkabigla, mas maraming tao ang dumating para magparehistro. Makalipas ang kalahating araw, nataranta ang dalawang alagad habang nakatingin sa aklat na nasa harapan nila. Sa napakaikling panahon, mahigit 10 Cave Heavens and Paradises ang nagpadala ng mga bagong disipulo para makibahagi sa Tao Theory Assembly, at lahat sila ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Katulad ni Pei Wenzuan, sila ay mga sumisikat na bituin ng kani-kanilang mga sekta na nakamit ang pag-akyat sa nakalipas na 100 taon. Napaluha at natawa ang dalawang alagad dahil may babae pa nga sa listahan. Ang mga salitang Langya Paradise, Gupan, 6th grade ay malinaw na nakasulat sa libro. Ang layunin ng Tao Theory Assembly ay tulungan si Ku Huaxiang na makahanap ng asawa, kaya natural na lahat ng lalaki ang mga kalahok. May isang bagay na lubhang mali sa Langya Paradise dahil nagpadala sila ng isang babaeng disipulo. Kung nagkataon na si Gupan ang nanalo, kailangan niyang patulugin si Ku Huaxiang sa hinaharap. Naramdaman ng dalawang alagad na kumukulo ang kanilang dugo nang magsimula silang mag-isip ng ganoong hinaharap. Bagamat wala silang ideya kung ano ang nangyari kung bakit nagbago ang isip ng mga bagong 6th grade Heaven Opening Realms na ito at nakibahagi sa Tao Theory Assembly, malinaw nilang nararamdaman na may pagbabagong nagaganap sa Assembly. Ang kanilang mga tingin ay nahulog sa isang tiyak na pangalan habang sila ay may pakiramdam na ang pagbabago ay may kinalaman sa taong iyon. Pagkatapos ng lahat, bago ito, siya lamang ang 6th grade Heaven Opening Realm sa daan-daang kalahok sa Assembly. Sa intertwining fate pick, sinuri ni Yang Kai ang space ring ni Kung Tianyu at kumuha ng ilang 5th grade cultivation resources mula rito. Maliban doon, wala nang dapat banggitin. Bilang Lord of Voidland, si Yang Kai ay may first-class Star City at hindi mabilang na makapangyarihang Heaven Opening Realms bilang mga subordinate. Dahil sa kanyang kayamanan, natural na hindi niya tinatanggihan ang mga ordinaryong kayamanan. Matapos ilagay ang lahat ng may halaga sa sarili niyang singsing, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa Heaven Opening Pills. Gayunpaman, hindi nagtagal, na-trigger ang harang sa paligid ng kanyang bahay. Sa halip na isang marahas na pagbabago-bago sa pagkakataong ito ay parang mas may isang taong sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Nakakunot ang noo, bumangon si Yang Kai at ibinaba ang harang. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya ang isang disenteng mukhang binata na nakatayo sa labas. Nang makita si Yang Kai, ang binata ay mabilis na sumaludo sa kanya, ang Gathering Yuan Union's Lujing ay bumabati sa senior brother. Pinalaki siya ni Yang Kai at tinanong, "Anong problema?" Naalala niyang nakita niya ang Gathering Yuan Union sa kanyang universe chart, na kinabibilangan ng lahat ng kilalang Great Territories at mga dakilang puwersa sa loob ng mga ito. Noong hinahanap niya ang Star Boundary noon, maingat na pinag-aralan ni Yang Kai ang bawat bahagi ng universe chart, kaya malabo niyang naalala ang isang puwersa na tinatawag na Gathering Yuan Union. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang puwersang ito dahil malamang na hindi siya makikipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi siya nagkakamali, ang Gathering Yuan Union ay higit sa karaniwan sa mga dakilang puwersa ng second class, na may 6th grade Heaven Opening Realm Master na nangangasiwa sa kanilang sect. Pasensya na sa abala sa iyo, brother. Maingat na sinuri ni Lu Jing ang ekspresyon ni Yang Kai, at nang makitang ang huli ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagkainip, natahimik siya. Laking gulat niya nang makitang napatay si Kung Tianyu sa isang galaw lang kanina. Ang lalaking iyon ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit siya ay pinatay na parang langgam. Kaya naman, si Lu Jing ay natakot nang humarap kay Yang Kai dahil siya ay nag-aalala na ang huli ay gagawa ng hakbang sa kanya anumang oras. Kailangang maunawaan ng mga kalahok ng Tao Theory Assembly na maaari silang mapatay anumang oras, kaya, maaaring patayin ni Yang Kai ang lahat ng tao sa intertwining fate pick kung gusto niyang gawin iyon. Kung ayaw mo, pwede ba akong pumasok para makausap ka? Tanong ni Lu Jing sa malumanay na tono. Matapos itong pag-isipan, tumabi si Yang Kai. Nagpasalamat si Lu Jing sa kanya at pumasok sa bahay. Pagkatapos nilang maupo, sinabi ni Lu Jing, "Marami na akong narinig tungkol sa iyo, senior brother. Ngayong sa wakas ay nakita na kita." Bago niya matapos ang kanyang pambabula, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol siya. "Magsalita ka lang ng tapat." Dahil ito ang unang beses na nagkita sila, walang magandang pag-usapan sa pagitan nila at ang tanging dahilan kung bakit siya pinapasok ni Yang Kai ay para malaman ang kanyang intensyon. Isang nahihiyang Lu Jing ang umubo at tumawa ng mahina. "Mabuti, Senior Brother Yang, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo ay upang hilingin sa iyo na protektahan ako sa Tao Theory Assembly sa abot ng iyong makakaya."
Sumimangot si Yang Kai at naguguluhan na tumingin sa kanya. Napangiti si Lu Jing. Tulad ng nakikita mo, senior brother, isa lang akong 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator, isa sa pinakamahina sa mga kalahok sa Dao Theory Assembly. Kung makatagpo ako ng isang malakas na kalaban, walang paraan na makakaligtas ako. Na may awkward na ekspresyon, nagtanong si Yang Kai. Dahil alam mo ang iyong mga kahinaan, bakit ka pa pumunta rito para makibahagi sa assembly? Isang problemadong Lu Jing ang sumagot. Sa tingin mo ba gusto kong narito, senior brother? Wala akong pagpipilian. Bagamat ang layunin ng Dao Theory Assembly ay tulungan ang senior sister ko na pumili ng asawa, isa rin itong pangunahing kaganapan sa 3,000 mundo. Sinabi sa akin ng aking ama na makibahagi dito upang palawakin ang aking pananaw at magkaroon ng ilang karanasan sa buhay. Hindi niya inaasahan na ako ang mananalo. Upang maging tapat sa iyo, maraming kalahok sa assembly ang kapareho ko. Pinilit silang pumunta dito ng kanilang mga pamilya. Nagulat si Yang Kai. Sumagot si Lu Jing. Bueno, hindi lahat sa kanila. Kaunti lang ang napipilitang pumunta dito ng kanilang mga pamilya. Ang ibig kong sabihin ay nakikibahagi sila sa pagpupulong hindi para maging panalo kundi para dumaan sa ilang pagsasanay sa pamamagitan ng paggamit sa kaganapang ito bilang isang pagkakataon. Nang marinig ang kanyang paliwanag, tumanggo si Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ito ay katulad ng sinabi ni Lu Jing. Ang Dao Theory Assembly ay itinuturing na isang pangunahing kaganapan sa 3,000 mundo. Maraming makapangyarihang cultivator ang nagtipon sa lugar na ito upang makipagpalitan ng mga galaw, na isang uri ng pagsasanay para sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Mahihirapan akong tiyakin ang iyong kaligtasan. Ang tanging magagawa ko lang ay pakawalan ka kapag kaharap mo na ako. Ang iba ay maaaring hindi ganoon kadaling gawin. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Lu Jing. Sa tingin mo ba ang pagpupulong ay isang kaganapan lamang kung saan ang lahat ng kalahok ay kailangang makipaglaban sa isa't isa hanggang sa lumabas ang pinakamalakas? Hindi ba't ganoon nga? Nagulat si Yang Kai. Ipinaliwanag ni Lu Jing. Maaaring may ganoong kaganapan sa huling yugto. Gayunpaman, mula sa aking natipon, ang pagpupulong ay hindi gaanong simple. Dapat mayroong iba pang kaayusan. Gayunpaman, hindi ko alam kung paano isasagawa ang pagpupulong. Huminto siya sandali. Sa tingin mo, bakit gusto ng mga mula sa Yin Yang Cave Heaven na manatili tayo sa iba't ibang spirit peaks? Sumagot si Yang Kai. Siyempre ito ay upang payagan ang mas malalakas na cultivator na alisin ng maaga ang mga mahihinang kalaban upang pasimplehin ang sitwasyon. Maaaring isa iyon sa mga dahilan, gayunpaman, posible rin na gusto nilang maging pamilyar tayo sa isa't isa at makahanap ng sarili nating mga makakasama para magkasama tayong harapin ang iba't ibang hamon. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai nang marinig niya iyon. Iyon ba talaga ang intensyon ng mga mula sa Yin Yang Cave Heaven para gumawa ng ganoong kaayusan? Sinabi pa ni Lu Jing. Ang Dao Theory Assembly ay upang tulungan si senior sister ko na pumili ng isang asawa, kaya magiging masyadong prangka kung gusto lang nilang pumili ng pinakamalakas na cultivator. Kung ganoon, hindi na kailangan ng kompetisyon, kailangan lang nating tumayo sa isang hilera at hayaan ang high-grade Heaven Opening Realms na suriin tayo para pumili ng mananalo. Gayunpaman, paano nila susuriin ang ugali at personalidad ng nanalo? Sa pamamagitan lamang ng iba't ibang pagsubok maipapakita ng mga kalahok ang kanilang mga kakayahan sa iba't ibang lugar. Naisip ni Yang Kai na may punto si Lu Jing. Sa makatuwid, sa tingin ko ang Dao Theory Assembly ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa isa't isa. Dapat may higit pa dito. Ang mga mata ni Lu Jing ay tila kumikinang na parang tiwala siya na tama ang kanyang haka-haka. Pagkatapos, lumingon siya kay Yang Kai. Kaya, umaasa ako na masigurado mo ang kaligtasan ko sa abot ng iyong makakaya, senior brother. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at tapat na sinabi. Kung ang pagpupulong ay katulad ng sinabi mo, maaari kitang alagaan sa ilang lawak. Gayunpaman, ano ang maibibigay mo sa akin? Nagulat si Lu Jing dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Yang Kai. Ang talumpati na inihanda niya noon pa man ay naging ganap na walang silbi, kaya't nagtanong na lamang siya ng may pagtataka. Ano ang gusto mo, brother? Ang paraan ng pagtingin ni Yang Kai sa kanya ay napaatras siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang Gathering Yuan Union ay nakatutok sa pagnenegosyo. Ang iyong mga barko ay naglalayag kahit saan sa 3,000 mundo, at ang iyong sekta ay medyo mayaman. Dahil kaya mong kumatawan sa Gathering Yuan Union para makibahagi sa assembly kapag nasa 4th grade ka pa lang, halatang isa kang mahalagang tao sa iyong sect. Huwag ka nang magsalita, senior brother.
Handa akong bayaran ka ng 6th grade yang element treasure bilang reward. Ano sa tingin mo? Pinipigilan ni Lu Jing si Yang Kai dahil nag-aalala siyang baka makabuo ang huli ng ilang hindi makatwirang kahilingan. Deal. Sumagot si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si Lu Jing at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Aasa ako sa iyo kung gayon, senior brother. Pagkatapos ng Dao Theory Assembly, ipapasa ko sa iyo ang reward. Tumanggo si Yang Kai, at pagkatapos nilang mag-chat ng kaunti pa, umalis si Lu Jing. Sa muling pag-activate ng array, bumalik si Yang Kai sa kanyang silid at tumahimik. Ang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay direktang nakapag-alok ng 6th grade yang element na material, na nagpakita na ang Gathering Yuan Union ay tunay na mayaman. Dapat pansinin na ang isang 6th grade cultivation resources ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong Heaven Opening Pills, kung saan ang mga kayamanan ng yin at yang element ay mas mahal pa kaysa doon. Sa makatuwid, maliwanag na si Lu Jing ay isang mahalagang tao sa Gathering Yuan Union. Marahil siya ang Yang Union Master, kaya naman madali siyang makapag-alok ng napakagandang reward. Kung mayroon talagang ibang mga kaayusan sa Dao Theory Assembly tulad ng kung ano ang espekulasyon ni Lu Jing, hindi takuto si Yang Kai na protektahan siya hanggat kaya niya itong gawin. Nagkaroon ng malubhang kakulangan ng 6th grade cultivation resources sa Voidland. Bukod sa mga Great Emperor, si Su Yan, at ang iba pa niyang asawa, kailangan din ni Yang Kai ng mga 6th grade cultivation resources ngayon. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Yu He at ang iba pa ay nangangailangan din ng mga 6th grade cultivation resources para makapaglinang ng mahusay. Bagamat mayroon siyang first-class Star City kung saan makakakuha siya ng mga 6th grade cultivation resources paminsan-minsan, ang mga resources ng yin at yang element ay napakabihira pa rin. Si Lu Jing ay malinaw na isang batikang tao, kaya alam niya na maaaring hindi magagalaw ng ibang mga reward si Yang Kai. Dahil dito, direktang nag-alok siya ng reward na hindi maaaring tanggihan ni Yang Kai. Naging mapayapa ang lahat sa mga sumunod na araw. Noong si Kung Tianyu ay nasa intertwining Fate Peak dati, ang lugar ay masigla dahil ang mga residente ay nagpapalitan ng mga pointer paminsan-minsan. Gayunpaman, matapos siyang patayin ni Yang Kai sa isang galaw lamang, ang buong Spirit Peak ay natahimik. Ang 12-12 ng mga taong naninirahan dito ay lahat ay nagtago sa kanilang mga pahingahang lugar upang magsaka habang pinananatiling aktibo ang kanilang mga nagtatanggol na array, nag-aalala na si Yang Kai ay bumagsak sa kanilang mga lugar at papatayin silang lahat ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay talagang walang kapares sa Spirit Peak. Martial Peak, Kabanata 4451. Maraming makapangyarihang kalaban. Ang Dao Theory Assembly ay opisyal na nagsimula makalipas ang ilang araw. Nang tumunog ang malakas na kampana, ang mga cultivator, na naglilinang sa kani-kanilang Spirit Peaks, ay lumabas sa kanilang mga tirahan. Sa intertwining Fate Peak, sa sandaling umalis si Yang Kai sa kanyang silid, nakita niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya ng may takot na mga mata. Bagamat lumipas ang ilang araw, nanatiling matangkad sa kanilang isipan ang tanawin ng ulo ni Kung Tianyu na pinasabog ng sibat na atake ni Yang Kai. Si Kung Tianyu ang pinakamalakas na 5th grade Heaven Opening Realm Master sa kanila, ngunit hindi niya nakayanan ang isang paglipat mula kay Yang Kai. Tiyak, bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, namumukod tangi si Yang Kai sa kanila. Dati silang nag-aalala na papatayin silang lahat ni Yang Kai sa intertwining Fate Peak para mas kakaunti ang mga kalaban niya, gayunpaman, pagkatapos niyang makitungo kay Kung Tianyu, nagpatuloy siya sa paglilinang sa pag-iisa at hindi nang abala sa iba, na nagpapahintulot sa iba na magkaroon ng ilang mapayapang araw upang mabuhay. Sa totoo lang, kung hindi dahil hindi sila maka-address sa kalahati, lahat ng nasa intertwining Fate Peak ay tumakas na. Wala sa kanila ang magiging katapat para sa 6th grade Heaven Opening Realm Master sa Dao Theory Assembly, kaya sa halip na manatili doon at mapahiya, maaari nilang iligtas ang kanilang sarili ng ilang oras at kahihiyan sa pamamagitan ng pag-address. Gayunpaman, ang Dao Theory Assembly ay ginanap ng Yin Yang Cave Heaven, at walang sino man ang may lakas ng loob na umalis sa kalagitnaan. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung ang kanilang pag-address ay gagawin bilang tanda ng kawalang galang sa Yin Yang Cave Heaven. Noon lang, nilapitan ni Lu Jing si Yang Kai sa magiliw na paraan. Marahang tumanggo si Yang Kai sa kanya at tumangala. May isang payat na babae na nakasuot ng hayagang damit na nakahover sa hangin. Halos hindi masakop ng kanyang mixing palda ang kanyang kaakit-akit na pangibaba, at habang humahampas ang hangin sa kanyang palda, halos masilip ng isa ang tanawin ng tagsibol na nakatago sa ibaba. Ang babae ay mahina dahil siya ay nasa 3rd grade Heaven Opening Realm lamang.
Gayunpaman, ang kanyang balat ay maislan, at ang kanyang mga mata ay lubhang kaakit-akit. Dahil handa na kayong lahat, mangyaring sumama sa akin. Sabi ng babae sa isang matamis na boses. Habang siya ay tumalikod at lumipad pasulong, ang mga lalaki ay napukaw nang makita siyang nakatalikod. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw ng kalamnan habang nakatingin sila kay Yang Kai. Hanggang sa lumipad si Yang Kai ay sinundan siya ng iba. Mahigit 100 tao ang umalis sa Spirit Peak at hindi nagtagal ay narating nila ang walang katapusang kawalan. Wala silang ideya kung saan sila dadalhin ng babae, ngunit maaari lamang nilang sundin ito dahil hindi ito nararapat na tanungin siya tungkol dito. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay nakita na nila ang isang malaking universe world sa di kalayuan. Ang universe world ay mas malaki kaysa karaniwan, at kung titingnan mula sa malayo, makikita nila na ang lupain ay medyo komplikado at ang kapaligiran ay medyo pagalit. Mayroon ding layer ng kulay abo na ambon sa paligid ng universe world, na tila pinoprotektahan ito mula sa kompletong view. Hindi naiwasang pag-aralan ni Yang Kai ang universe world nang may pagtataka. Ang Yin Yang Cave Heaven ay isa sa 36 na cave heavens, kaya bakit nagkaroon ng kakaibang universe world sa kanilang teritoryo? Dahil sa kanilang lakas, hindi mahirap para sa kanila na baguhin ang kapaligiran ng universe world na ito, kaya dapat may dahilan para panatilihin nila ito tulad noon. Sa labas ng universe world, mayroong isang napakalaking palasyo na umaaligid sa kawalan, sa harap nito ay isang parisukat na puno ng maraming tao. Pinangunahan ng Third Grade Heaven Opening Realm na babae mula sa Yin Yang Cave Heaven ang grupo mula sa intertwining Fate Peak upang makarating sa plaza. Matapos patatagin ang sarili, nagsagawa siya ng isang pagsaludo sa isang partikular na direksyon. Pagbati, Elder Shu, nandito na lahat ang mga kalahok mula sa intertwining Fate Peak. Si Shu Linggang ay nakaupo sa isang upuan sa direksyong iyon habang si Chingkoy at Su Yingzhou ay nakatayo sa likuran niya. Nang makita si Yang Kai, tumanggo si Chingkoy sa kanya. Napasulyap si Shu Linggang sa kanila nang tuluyang bumagsak ang kanyang tingin kay Yang Kai. Tila siya ay nasa isang masayang mood habang sinasabi niya ng maayos. Mabuti, maaari ka nang umalis. Oo, ang Third Grade Heaven Opening Realm na babae ay yumuko at umalis, iniwan si Yang Kai at ang iba pa kung saan sila nakatayo. Hiniskan ni Yang Kai ang kanyang paligid at napagtanto na maraming cultivator ang nagtipon ng magkakagrupo sa plaza. Mayroong isang lugar sa pagitan ng 300 hanggang 400 sa kanila sa kabuuan. Tila mga kalahok din sila sa Dao Theory Assembly. Ang pinakamahina ay nasa 4th Grade Heaven Opening Realm habang maraming 5th Grade Heaven Opening Realm Masters. Tulad ng mga mula sa intertwining Fate Peak, ang mga cultivator na ito ay dapat na nananatili sa kani-kanilang Spirit Peaks dati, ngunit lahat sila ngayon ay dinala sa lugar na ito. Dinagtagal, natarante si Yang Kai habang nakatitig siya sa isang partikular na direksyon, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Iyon ay dahil may nakatayong maliit na babae doon. Marami sa mga kalahok sa paligid niya ay sinusuri din siya sa gulat. Ang pagkakaroon ng gayong babae sa gitna ng malaking grupo ng mga lalaki ay parang maliwanag na buwan sa madilim na kalangitan sa gabi. Inaasahan na sa kanya na punta ang atensyon nila. Pagkatapos ng lahat, ang Dao Theory Assembly ay sinadya upang tulungan si Ku Huashang na pumili ng isang asawa. Kahit na ang mga mula sa Yin Yang Cave Heaven ay hindi nagtakda ng anumang mahigpit na panuntunan, ang mga kalahok ay karaniwang mga lalaki. Bakit ang isang babae ay makikibahagi sa gayong pagpupulong? Gayunpaman, mayroon talagang isang babae na nakatayo mismo sa plaza. Bukod dito, kilala talaga siya ni Yang Kai. Siya ay walang iba kundi si Gupan mula sa Langya Paradise. Halos hindi mapigilan ni Yang Kai ang kanyang pagtawa. Hindi nakakagulat na si Gupan ay nasa Yin Yang Cave Heaven dahil sila ni Ku Huashang ay malapit na magkaibigan. Dahil ang bagay na ito ay tungkol sa kaligayahan sa hinaharap ni Ku Huashang, inaasahan lamang na natag niya ang kanyang master sa lugar na ito. Gayunpaman, medyo awkward para sa kanya na lumitaw sa parisukat na ito. Nang makita ni Yang Kai sina Gupan at Ku Huashang sa Grand Ancient Ruins boundary noong nakaraan, sila rin ay mga cultivator ng Emperor Realm tulad ng kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, lahat mula noon ay umakyat sa Heaven Opening Realm. Si Ku Huashang at Gupan ay parehong umakyat sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Kung ganoon, patuloy na inilibot ni Yang Kai ang kanyang tingin sa paligid at hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng 2 pang pamilyar na mukha. Ang isa sa kanila ay si Lin Feng mula sa True Martial Cave Heaven, at ang isa pa ay si Ning Daoran mula sa Free and Unfettered Paradise. Sa mga kaibigan na nakilala niya sa Gragrit Cosmological Realm, kakaunting mataba lang na si Shuzin ang wala. Hindi tiyak kung hindi siya dumating o hindi pa siya nakaakyat sa Heaven Opening Realm.
Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumuso si Lin Feng na tila hindi nasisiyahan kay Yang Kai. Sa kabilang banda, tumango lang si Ning Daoran kay Yang Kai bilang isang magalang na kilos. Mayroon ding ilang iba pang hindi magiliw na tingin na sinusuri si Yang Kai. Habang si Yang Kai ay sumulyap sa kanila at hindi nagtagal ay nakita niya si Pei Wenzuan mula sa Myriad Demon's Heaven at Yin Xinjiao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Ang dalawang lalaking ito ay nagkaroon ng sama ng loob kay Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven. Sa oras na iyon, walang humpay na sinubukan ni Yin Xinjiao na patayin si Yang Kai. Sa kabutihang palad, hindi sumuko si Ku Huashang kay Yang Kai habang binuhat niya ito sa kanyang likod at kalaunan ay nakatakas mula sa panganib. May ilan pang mga tao na hindi kilala ni Yang Kai, ngunit naramdaman niya na sila rin ay mga core na disipulo mula sa iba't ibang cave heavens at paradises tulad ng Ku Huashang. Tila maraming malalakas na kalaban sa Dao Theory Assembly na ito. Ang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay patuloy na inakay ang mas maraming kalahok sa lugar na ito mula sa iba't ibang spirit peaks kung saan sila nabuo sa iba't ibang grupo at matiyagang naghintay. Sa isang plataporma kung saan matatanaw ang plaza, nakaupo si Shu Linggang sa gitnang upuan kasama ng iba pang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises, na lahat sila ay may madidilim na ekspresyon. Hindi ito maaaring makatulong, dahil biglang binago ni Shu Linggang ang nilalaman sa Dao Theory Assembly. Ayon sa orihinal na plano, ang mga kalahok ay kailangan lamang na umakyat sa entablado at lumaban sa isa't isa hanggang sa lumabas ang huling nagwagi. Ito ay isang brutal ngunit simpleng paraan dahil ang mas malalakas na cultivator ay magiging kalamangan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Shu Linggang sa huling sandali na ang mga patakaran ay binago, na ikinagalit ng high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa mahigit 100 Cave Heavens and Paradises. Hindi nila inisip na baguhin ang nilalaman ng pagpupulong, ngunit nalampasan ni Shu Linggang ang linya sa pamamagitan ng pagbabago nito sa huling posibleng sandali, na iniwan silang hindi handa. Sa kasalukuyan, si Zuo Bukyun mula sa Myriad Demon's Heaven ay nakaupo sa kaliwa ng Shu Linggang. Lumingon siya upang tumingin sa kanya at walang imak na nagtanong, "Brother Shu, ano ang sinusubukan mong gawin? Anong ibig mong sabihin?" Napatingin si Shu Linggang sa kanya. Nagtanong si Zuo Bukyun. "Nabago mo na ba ang mga patakaran sa huling sandali para sa isang partikular na tao? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Nagmukhang inosente si Shu Linggang. "Kung sa tingin mo ay may mali sa assembly, maaari ka nang umalis." "Wala akong pakialam," ngumuso si Zuo Bukyun. "Napakadali ba talaga, Brother Shu? Dahil sumali na tayo sa assembly, bakit tayo aalis sa kalagitnaan? Kung kumalat ang balita, ang Myriad Demon's Heaven ay magiging katatawanan. Itigil ang pagbubuga ng kalokohan kung hindi ka aalis. Ako ang namamahala sa Dao Theory Assembly, at magagawa ko ang anumang gusto ko." Mukhang handa si Shu Linggang na labanan ito kung kinakailangan. Nang makitang nagalit ang dalawa, dali-dali silang pinatahimik ng mga tao sa tabi nila. Nakangiting tumingin si Shu Linggang sa plaza, ngunit lihim siyang nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Kung hindi siya ginugulo ni Ku Huashang, hindi niya gagawin ang ganoong haba upang baguhin ang mga patakaran ng Dao Theory Assembly. Kung gagawin nila ang orihinal na plano at hayaan ang mga kalahok na umakyat sa entablado upang lumaban, ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay magkakaroon ng natatanging kalamangan. Ang mananalo ay isa sa mga disipulong iyon mula sa mga nabanggit na dakilang puwersa, hindi Yang Kai. Bagamat si Yang Kai ay isa ring 6th Grade Heaven Opening Realm Master, 2 taon na lang ang nakakaraan mula noong siya ay umakyat sa langit. Maging ito ay kanyang pamana o pundasyon, hindi siya maihahambing sa mga disipulo mula sa Cave Heavens and Paradises. Kapag binago ang mga patakaran ay magkakaroon siya ng pagkakataong maging panalo. Alam ni Shu Linggang na sinusubukan ni Ku Huashang na tulungan si Yang Kai, ngunit sa kabila nito, kailangang umasa ang binata sa kanyang sariling kapangyarihan kung gusto niyang manalo sa unang pwesto. Ngayon, maaari na lamang silang umasa na hindi sila bibigwin ng brat na ito. Sa paglipas ng panahon, dinala sa lugar na ito ang lahat ng kalahok sa pagtitipon. Lumangaling si Yang Kai sa paligid at napagtanto na may mga 500 o 600 katao ang nakikibahagi sa pagpupulong, gayunpaman, itinuring niya na sa orihinal ay mas marami na ngayon ang nakalibing sa iba't ibang spirit peaks, tulad ng nangyari kay Kung Tianyu. Kaya naman, malamang na may mga 1,000 katao ang nagparehistro para sumali sa asambleya. Dapat pansinin na ang lahat ng 1,000 sa mga taong ito ay nasa 4th Grade Heaven Opening Realm at mas mataas. Wala sa kanila ang mga menor de edad na karakter.
Walang alinlangan na ang Dao Theory Assembly ay isang pangunahing kaganapan sa 3,000 Worlds. Tila tama si Lu Jing na sabihin na marami sa mga taong sumali sa asembleya ay hindi nilayo na maging panalo dahil kailangan nilang ganap na malaman na hindi sila sapat na makapangyarihan upang manalo. Ang dahilan kung bakit sila lumahok pa rin sa kaganapan ay upang bigyan ang kanilang sarili ng ilang pagsasanay. Tiyak, kung sila ay sapat na mapalad na maging panalo, ito ay magiging pagbabago ng buhay para sa kanila. Dati, mahigit 12 Cave Heavens and Paradises ang nagkulong sa Territory Gate sa paligid ng Yin-Yang Territory at pinalayas ang lahat ng dayuhang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters, na nagbigay daan sa 5th Grade Heaven Opening Realm Masters na magkaroon ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, kasunod ng paglahok ng higit sa 12 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ngayon, ang kanilang pag-asa ay lubusang naduraj. Marshall Pick, Kabanata 4452. Bituin sa bilangguan. Maraming taong may sapat na kaalaman ang may ilang reklamo tungkol kay Yang Kai sa sandaling ito. Kung hindi dahil sa kanyang biglaang paglahok, ang Dao Theory Assembly ay hindi magkakaroon ng anumang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters na dadalo. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na nila inasahan na makukuha ang alinman sa mga nangungunang posisyon, umaasa na lang sila na hindi sila mararanggo ng napakababa na nababastos nila ang mga pangalan ng kanilang mga sekta. Pagkaraan ng ilang sandali, walang ibang naakay sa lugar na ito. Mukhang lahat ng mga kalahok ay nagtipon dito. Yumuko si Ching Kui at may binulong sa tenga ni Shu Linggang, pagkatapos ay bahagya siyang tumango at sinabing. Dahil ang lahat ay nakatipon dito, magsimula na tayo. Sa likod niya, si Su Yingzu ay agad na humakbang pasulong at nagtaas ng braso nang marinig ang mga salitang iyon. Daan-daang batis ng liwanag ang biglang sumibol at tumawid sa malaking parisukat. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang lahat ng kalahok na cultivator nang makita ang isang maputlang gintong wristband na lumulutang sa harap ng bawat isa sa kanila. Ang mga wristband ay ginawa mula sa ilang uri ng hindi kilalang material na naglalabas ng mahinang pumipintig na aura. Malamig at walang malasakit ang ekspresyon ni Su Yingzu habang ipinaliwanag niya. Lahat ng kalahok, pakisuot ang mga wristband na ito. Ang mga wristband na ito ay napakahalaga. Sila ang mga pangunahing item na tutukayan ng iyong ranggo sa Dao Theory Assembly, kaya huwag mawala o sirain ang mga ito. Huwag mo ring alisin ang mga ito nang walang pahintulot o ikaw ay madi-disqualify. Lahat ay interesadong tumingin sa maputlang gintong wristband matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa kabila ng pag-aaral ng mga wristband mula sa lahat ng anggulo, wala silang maisip tungkol sa mga ito. Gayunpaman, maaari lamang silang sumunod dahil ang mga kaayusan na ito ay isang bagay na inihanda ng Yin-Yang Cave Heaven para sa kanila. Hindi nagtagal bago nakasuot ng wristband ang lahat. Ang nakakagulat ay ang mga wristband ay nagbago sa isang pabilog na tatak na itinatak mismo sa kanilang mga pulso kapag isinusuot. Tahimik na iniskan ni Yang Kai ang wristband saglit ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Hindi niya maramdaman ang kahit katiting na pahiwatig ng mali. Kung para saan ang mga wristband na ito, nanatili siyang walang alam at tumingin kay Lu Jing nang may pagtataka. Sa kasamaang palad, umiling si Lu Jing para ipahiwatig na wala rin siyang alam. Kaya lang sumuko si Yang Kai. Sa anumang kaso, ang Yin-Yang Cave Heaven ay magbibigay ng angkop na paliwanag para sa sitwasyon. Nang maisuot na ng lahat ang wristbands, dahan-daang tumayo si Shu Linggang. Ang maringal na aura ng isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay bumungad at may marangal na ekspresyon, nagsalita siya. Ang Yin-Yang Cave Heaven ay naitatag sa 3,000 mundo sa hindi mabilang na taon. Ang ating pamana ay puno ng kasaysayan. Ngayon, pipili ako ng asawa para sa aking bunsong alagad. Nakakaaliw itong monarch na makita ang napakaraming gwapong binata na nakatayo rito. Umaasa ako na magiging mahusay ka at makamit ang kasiya siyang resulta. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit malinaw na naririnig siya ng lahat sa tulong ng kanyang 7th Grade Heaven Opening Realm Aura. Parang nakatayo siya sa tabi ng bawat tao habang nagsasalita. Ang lokasyon ng Dao Theory Assembly sa pagkakataong ito ay nasa loob ng Universe World sa likod mo. Ang mga ekspresyon ng maraming tao ay nagbago upang ipakita ang nakakaalam na hitsura. Ang totoo ay marami sa mga cultivator ang nakagawa na ng ilang mga hula nang makita nila itong Universe World. Kung hindi iyon ang lokasyon kung saan gaganapin ang Dao Theory Assembly, kung gayon bakit gagabayan ang mga tao sa lugar na ito? Napansin ni Yang Kai na si Lu Jing, na nakatayo sa tabi niya, ay bahagyang namutla. Si Lu Jing ay tila nag-aalala tungkol sa isang bagay, halos parang ang partikular na Universe World na ito ay naglalaman ng isang uri ng nakamamatay na banta. Ang Universe World bago ka ay kilala bilang Prison Star.
Ito ang lugar kung saan ipinatapon ng Yin Yang Cave Heaven ang ilang mapanganib na kriminal. Ang mga tao sa universe world na iyon ay binubuo ng mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven na nakagawa ng matitinding krimen, pati na rin ang mga masasamang loob at mabangis na mga kontrabida na nahuli at ibinalik mula sa labas ng mundo. Masasabing ang bawat pag-iral sa loob ng lugar na iyon ay isang kriminal. Maaari mo silang patayin sa iyong pagpapasya. Sabi ko na nga ba? Ito talaga ang prison star. Mahinang bamulong si Lu Jing. Lumingon si Yang Kai kay Lu Jing. May alam siya tungkol sa prison star na ito. Sa kasamaang palad, hindi komportable para sa akin na tanungin siya tungkol sa bagay na ito sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari. Maiisip ko lang ang mga bagay-bagay kapag natapos na ni Shu Linggang ang kanyang talumpati. Ang prison star na ito ay isang training ground para sa mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven. Ang kailangan mong gawin ngayon ay pumasok sa prison star at katayin ang mga maaaring patayin. Ire-record ng wristband ang iyong mga nagawa. Sa huli, ang taong may pinakamataas na marka na naitala sa kanilang mga wristband ang siyang mananalo. Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa bibig ni Shu Linggang, nagkaroon ng kaguluhan sa mga cultivator sa tahimik na plaza at marami sa mga cultivator ay hindi napigil ang magpakita ng masayang hitsura. Iyon ay partikular na totoo para sa maraming 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Noong una ay inakala nila na sasamahan lamang nila ang kanilang mga singil sa isang study trip sa Dao Theory Assembly. Kung tutusin, wala silang kahit katiting na pagkakataong manalo laban sa 10 o higit pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa isang diretsong laban. Sa kabilang banda, kung ang Dao Theory Assembly ay ginawa sa ganitong paraan, kung gayon maiiwasan nila ang pakikipaglaban sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng buo. May pagkakataon pa nga na manalo sa unang pwesto kung makakakuha sila ng sapat na resulta sa ang Prison Star. Malamig na pinagmasdan ni Shu Linggang ang kaguluhan sa ibaba at napangiti lamang pagkaraan ng mahabang panahon. Malalaman mo kung paano itinatala ng wristband ang iyong mga tagumpay mamaya, ngunit may iba pang bagay na kailangang ipaalam sa iyo ng monarch na ito. Ang lahat ng mga kriminal sa Prison Star ay naabisuhan tungkol sa kaganapang ito, at sinabihan na kung papatayin nila ang sapat na mga kalahok, magagawa nilang makuha ang kanilang kalayaan. Kaya naman, hindi lang ikaw ang manghuli sa kanila, hindi rin sila magsisikap na tugisin ka. Kung tutusin, maraming taon na ang nakalipas mula noong huli silang nakatikim ng kalayaan. Ang kaguluhan sa buong plaza ay biglang namatay. Napasimangot ang isa sa high-grade Heaven Opening Realm Masters sa mga salitang iyon. Brother Shu, bakit hindi ako na-inform tungkol dito? Kung ganoon nga ang kaso, ang bawat isang tao na lumahok sa Dao Theory Assembly ay nasa mortal na panganib. Maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Prison Star, at kung sino man ang makakaharap sa mga taong iyon, kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Cave Heavens at Paradises ay maaaring hindi makatakas ng buhay. Katulad nito, ang iba pang high grade Heaven Opening Realm Masters ay sabay-sabay na tumingin kay Shu Linggang. Malinaw na ito rin ang unang beses na narinig nila ang tungkol dito. Mahinang hinampas ni Shu Linggang ang kanyang ulo. Oh, hindi ko ba sinabi sa'yo? Huwag mag-alala. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ngayon. Brother Shu, ito ba ay sarili mong ideya? O, ito ba ay ideya ng Yin Yang Cave Heaven? Nagtanong ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Si Shu Linggang ay tumingin sa gilid ng taong iyon at simpleng sinabi. Ako ang namamahala sa Dao Theory Assembly. Kahit anong sabihin ko napupunta. Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong mga disipulo, maaari kang mag-withdraw ngayon. Ang Shu na ito ay hindi pipigilan ang sinuman. Mag-withdraw. Nandito na tayo. Sino ang may lakas ng loob na umalis ngayon? Kung ginawa natin iyon, hindi ba mababawasan ng ibang tao ang ating mga sekta? Noong una ay ipinapalagay nila na ang Dao Theory Assembly ay isang paliwanag na ibinigay ng Yin Yang Cave Heaven bilang resulta ng magkasanib na presyon na ginawa ng iba't ibang Cave Heavens, at paraiso para sa mga aksyon ni Ku Huashang. Tila ngayon na ang lahat ay naloko ni Shu Linggang. Kung alam nila na ang Dao Theory Assembly ay magiging napakadelikado, hindi nila hahayaang lumahok ang kanilang mga pinakapinapahalagahang disipulo. Ang mga dinala nila dito ay mga bagong na-promote na 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Paano nila may kukumpara ang mga matandang multo sa Prison Star? Marshal Uncle Shu, paano makalkula ang mga tagumpay kung ang dalawang tao ay nagtutulungan upang pumatay ng isang kriminal? Biglang ikinulong ni Yin Xinjiao ng Zuan Yuan Cave Heaven ang kanyang kamao at nagtanong. Ngumisi si Shu Linggang. Magtiwala ka, hanggat nasa malapit ka kapag namatay ang kriminal, ibabahagi mo ang isang tiyak na halaga ng mga tagumpay.
Malalaman mo mismo ang mga lihim sa likod ng mekanismong ito. Bahagyang tumango si Yin Xinjiao at muling nagtanong. Paano kung hindi sinasadyang mapatay natin ang isa pang kalahok? Sinabi ni Shu Linggang. Siyempre, magkakaroon din ng mga tagumpay para dyan. Bukod dito, ang lahat ng resulta na nakuha ng taong iyon ay ipapasa sa iyo. Dinilaan ni Yin Xinjiao ang kanyang mga labi at ngumiti. Nakikita ko, naiintindihan na ng disipulong ito ngayon. Ang mga ekspresyon ng maraming kalahok na cultivator ay medyo pangit. Ang Dao Theory Assembly ng Yin Yang Cave Heaven ay isa na ngayong magulong free-for-all. Walang duda na itinakda ito ni Shu Linggang para isulong ang mga pagpatay. Hindi mahalaga kung ang mga kriminal sa Prison Star o ang mga kalahok na cultivator, hanggat nakapatay sila ng isa pa, makakatanggap sila ng mga tagumpay para sa kanilang mga gawa. Namutla si Lu Jing habang kinakabahan siyang lumunok at nakaawang tumingin kay Yang Kai. Senior Brother Yang. Ang mga patakaran ng Dao Theory Assembly ay biglang naging napaka-brutal na hindi siya sigurado kung handa pa rin si Yang Kai na tuparin ang kanilang naunang kasunduan. Si Yang Kai, gayunpaman, ay nagsabi lang. Makatiyak ka, sumunod ka na lang sa akin mamaya. Tuwang-tuwa si Lu Jing. Maraming salamat sa iyong pangangalaga, Brother Yang. Lubos siyang nagpapasalamat na gumawa siya ng ganoong napapanahong paglipat pabalik sa intertwining Fate Peak. Paano pa kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na sundan ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon? Isa lamang siyang 4th grade Heaven Opening Realm Master. Kung siya ay pumasok sa Prison Star na nag-iisa sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magtatagal bago siya natapos bilang pagkain ng ibang tao. May iba pa bang tanong? Iniskan ni Shu Linggang ang mga manunood. Walang sumagot, kaya, siya ay tumango bilang kasiyahan. Kung ganoon, hayaan ang Dao Theory Assembly magsimula. Pagkasabi nun ay umupo ulit siya. Sabay na humakbang pasulong si Ching Kui at Su Yingzhou at lumabas mula sa likuran ni Shu Linggang. Gumamit sila ng isang set ng hand seal bago itinulak ang kanilang mga palad palabas sa Prison Star. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang malawak, maraming kulay na kalsada, na nag-uugnay sa Prison Star at sa plaza ng palasyo na parang bahaghari. Sumigaw si Su Yingzhou. Lahat ng kalahok, mangyaring pumasok. Ang kaganapan ay tatagal ng 1 taon, kung saan ang Grand Array ng Prison Star ay mananatiling sarado. Walang sino man ang papayagang pumasok o umalis ng walang pahintulot. Kapag natapos na ang 1 taon, gagabayan ka namin pabalik dito. Napasulyap saglit ang lahat sa Rainbow Bridge at hindi nagtagal, may gumalaw at dumapo sa ibabaw nito. Isang pangit na liwanag ang dumaan at ang taong iyon ay nawala sa paningin sa isang iglap, malamang na inilipat sa isang lugar sa Prison Star. Ang iba sa mga cultivator ay mabilis na humakbang papunta sa bahaghari na tulay, mag-isa man o sa maliliit na grupo ng 3 hanggang 5. Hindi nagmamadaling kumilos si Yang Kai at nakatayo lang doon at naghihintay. Junior Bro Yang, isang mapanoksong boses ang biglang umalangaw-ngaw. Lumingon si Yang Kai sa direksyong iyon at nakita ang isang figure na lumilipad palabas mula sa kailaliman ng Yin Yang Cave Heaven. Ito ay Ku Huashang. Sa entablado, nagulat si Shu Linggang sa nakita at tinanong si Su Yingzhou. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon dito? Dahan-daang umiling si Su Yingzhou. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha sa inis. Anuman ang mga pangyayari, ang layunin ng Dao Theory Assembly ay pumili ng asawa para kay Ku Huashang, kaya naman, talagang hindi nararapat para sa kanya na magpakita sa publiko sa panahong tulad nito. Maaaring sa oras na ito ay nandito na siya kaya huli na ang lahat para pigilan siya. Ang mga cultivator na hindi pa nakapasok sa Prison Star ay tumangalan nang marinig ang kanyang boses at maraming tao ang nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan at mukhang nabighani nang makita lamang siya. Isinasantabi ang katotohanang siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ang figure at hitsura ni Ku Huashang ay nag-iisa sa unang klase sa buong 3,000 mundo. Kung makukuha nila ang winning spot sa Dao Theory Assembly, magagawa nilang makuha ang kamay ng napakarilag na dilag. Kung nangyari iyon, hindi sana nawala ng saysay ang kanilang buhay. Gayunpaman, sa harap ng mga mata ng lahat, bahagyang dumaong si Ku Huashang sa harap ni Yang Kai. Senior sister ko, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Yang Kai. Hindi na niya ito nakita mula noong huling beses silang dalawa na nahuli ni Shu Linggang sa kama, sa makatuwid, hindi niya inaasahan na pupunta siya rito sa ganitong oras. Naparito ako para makita ka. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Bigla na lang siyang umabant ng 2 hakbang at inihagis ang malambot niyang katawan sa mga bisig nito. Bumalik ka kaagad, junior brother. Hihintayin kita. Agad na natigilan si Yang Kai sa pwesto.
Ang dalawa sa kanila ay nasa matinding pagnanasa at muntik nang i-seal ang deal sa kanyang kwarto noong nakaraan, ngunit ang insidenteng iyon ay isang bitag lamang na ginawa ni Shu Linggong kaya hindi na ito mabilang. Pero ngayon, siya na ang nagkusang yakapin siya. Higit pa rito, ginawa niya ito sa harap ng napakaraming tao na siya ay ganap na nahuli. Nang tumingin si Yang Tai sa paligid, nakita niya na ang mga ekspresyon ng maraming kalahok na cultivator ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok.